episode of Pep Talk Election Watch Edition. I'm Rachel. And I'm Romel. Makakasama natin ngayon ang decorated military man, 4-time Senator and Vice Presidential Candidate, Mr. Gringo Honasan! Sir, we're so honored to have you here with us here on Pep Talk. Pinakaban niyo ako, Rachel. Maraming salamat for giving us this opportunity. We're very honored, sir. We're very honored to have you. Actually, matagal na namin sinaset up to. Tulad nga nasabi po kanina, kaya lang talagang thank you for coming here. Ako, parang duty, especially at my age. Importante na magkaroon ng dialogue with the next generation of leaders and citizens. Sir, napaka-ma-action ng buhay nyo, no, bilang mula sa pagsimula nyo sa military hanggang sa politika. Can you just share with us kahit paano yung insight, yung nararamdaman ng isang Gringo Honasan during that period? Well, Rachel, 17 years akong nagsundalo at I fought for our democratic way of life, no? And then 7 years na rebelde, ay lumabas ako sa sistema. Dahil ang pakiramdam namin noon parang hindi na sinusunod yung batas. Then 18 years ako na senador. Modesty aside, yung kauna-unahang independent na senator na nanalo sa national elections not only once, twice, or 3 times, but 4 times na. So this is my 18 years na ako na senador. So, okay naman. Siguro, magbabalik tanaw tayo ng konti. Nung una gusto ko maging pare. Ay, talaga po. So siguro ang kausap sana ninyo si Monsignor. And then, nagbago ang isip ko. Gusto ko maging doktor. Pero sundalo lang kasi yung father ko at ako ang panganay. Sabi niya, alam mo, pag nag-doktor ka, anak, napakamahal ng kursong yon, hindi na makakapag-aral yung mga kapatid mo. So, nagbago na naman yung isip ko. Sabi niya, ba't hindi mo subukan pumasok sa PMA? 4 years na scholarship yon, and then 30 years na steady na trabaho. Huwag ka lang gumawa ng yung hindi ka nais-nais. So, here we are. Tapos po, ano po yung pinaka-challenge or yung pinaka-memorable experience nyo being a soldier before, sir? Naalala niyo yung 1986 February Revolution? Ay, syempre po. Celebrate, kinommemorate natin mga February 22 to 25. Ang dami ko nang na-experience na armadong tunggalian, no? Dahil sundalo talaga, ang trabaho namin is management of violence. Pag may mga nanggugulo dyan na armadong grupo na hindi naman authorized, yun ang pinahahabol sa amin para maiharap sa batas, no? Pero pinakatakot ako noon, talagang kakaba-kaba ako. Nung tumawid kami, nung Sunday, February 23, 1986, tandang-tanda ko pa. Tumawid kami para pagsamahin namin si Minister Enrile noon, na Senator Enrile na ngayon, at saka si General Ramos, na naging president namin, no? O natin. Pagtawid namin ng EDSA, di milyon-milyon na yung tao. Kinakabahan ako, baka hindi ko alam kung anong magiging reaction nila dun sa ginawa namin na pag-break away from the administration. Dahil sundalo kami. Dapat sunod ka lang ng sunod sa utos. Lumabas kami dahil nawalan na ng credibility yung gobyerno nun. So doon ako kinakabahan. Pero nung magsigawan sila, ibig sabihin na wala lahat ng kaba ko. Yun ang yung moment na yun, yung talagang pinakatakot ako. Hindi para sa sarili namin, para dun sa posibleng mangyari. Napakaano po na malaman mula sa inyo na may takot pa rin pala kayo. Kasi pagka-graduate nyo sa PMA, diretso kayo sa South eh. Tapos, ang sinamahan nyo pang regiment, Scout Rangers. So parang, di ba yung mga Scout Rangers yan yung mga they can live sa namumuhay sila sa kagubatan, 5 araw ng Skyflakes lang ang dala. Hindi lang Skyflakes. May panahon noon, nasa kabundukan kami. So walang resupply ng pagkain, no? Alam mo, Romel, no? Rachel, kumakain kami ng lumot, yung tinatanggal namin sa mga bato-bato. Tapos pakukuluan namin, lalagyan ng konting asin. Yun ang pagkain namin for 1 week. Anyway, pero kasama yan sa trabaho. Pero yung pagiging sundalo, ang importante kasi dyan is focused ka sa trabaho mo. Kung kinakailangan
you must give up your life. At you must do what is necessary. Napakahirap na responsibilidad nung kailangan paminsan-minsan na gamitin mo yung sandata mo. So going back dun sa takot, no? Araw-araw na ginawa ng Diyos, no? Rachel, takot na takot ako. Kahit na ngayon, takot na takot ako. Baka kung ano itanong niya. Takot na takot ako na ma-disappoint ko yung God, yung Panginoon natin, no? Whatever we call Him, no? Then takot na takot ako na ma-let down ko, ma-disappoint ko yung country natin. Then sundalo ako, naging rebelde, naging senador, napakabigat na responsibilidad nun. At napakalaking blessing. At takot na takot rin ako na ipahiya ko o i-disappoint ko yung pamilya ko. So God, country, and family. So every day. Pero sabi nga nila, diba, yung courage is takot ka, pero pag may kailangan kang gawin, gagawin mo. Kahit na takot ka. Tapos tinanong po kayo kung anong mas gusto nyo, kung yung administrasyong Marcos or Aquino. And you answered Marcos. Can you explain why? Sundalo kasi ako nun, Rachel.